Magandang araw sa inyong lahat mga boss at welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayong araw mga boss ay mag-assemble tayo ng video key machine na jumbo type na D12 yung kanyang mga speaker. So sa video ito mga boss ay tuturuan ko kayo kung paano mag-assemble ng ating video key machine, no? At sasabihin ko rin kung nasa magkano lahat yung nagastos natin sa pag-assemble ng ganitong klaseng video key machine. So yung box po na to mga boss ay binili lang natin siya ng buo. So hindi po tayo ang gumawa nito kasi wala na tayong time para gumawa pa ng box. So yung box na to mga boss ay nagkakalaga ng 5,000 pesos. So ngayon mga boss, para malaman nyo kung ano ang technique sa pag-assemble ng video key machine, ay panoorin nyo lamang yung video na to. Para kung sakaling kayo naman yung mag-assemble ng sarili ninyong video key machine, ay meron na kayong idea. Alright, so dito mga boss, kung makikita nyo yung una kong ginawa ay binutasan ko yung likod na parte ng ating video key machine para maipasok yung wiring na papunta sa ating speaker at papunta rin sa ating amplifier. At dito naman, next kong ginawa ay binutasan ko dito sa harap na bagay ng ating video key machine para maipasok din yung wirings na papunta sa ating mga tweeter at saka sa ating mid-range. So ito na mga boss, dahil matapos na nating maikabit yung mga speaker wire, ay syempre ikakabit na natin yung ating mga speakers. At yung presyo ng bawat items na ikakabit natin sa video key machine na ito mga boss ay ipa-flash ko lang sa screen. So sa paghinang ng soldering lead sa ating terminal ng speakers mga boss, ay dapat medyo kapalan nyo yung kanyang hinang para hindi siya madaling mahugot. At pasensya na rin kayo mga boss dahil yung kinabit nating speaker is yung mga luma na speaker ko lang dito mga boss. Yung mga almost 10 years na rin yung speaker na yan mga boss, pero goods na good pa rin yan. At siya nga pala mga boss, para mas matibay yung kapit ng ating speakers ay gumamit tayo ng metal screw na 10 by 1 yung size, or mas maganda 12 by 1 yung size nya para maigpit yung pagkakapit ng screw dahil malaki siya mga boss. At yan mga boss, kung makikita nyo, iba-iba yung mga speaker na ginamit ko kasi nga yung mga speaker na yan ay dati ko pang mga speaker yan. So mga 10 years na yan mga boss. O para iwas kalat dito sa bahay, no. So ginawa ko na lang siyang video key machine. So ayan.
Alright, so tapos na po natin ikabit yung ating mga speaker mga boss. Yung ating 12 inches na speaker, 4 pieces po yan. Nilagyan na rin natin ng yung mesh yung tawag dito. At saka dito sa loob mga boss, no, yung kanyang wire, inabangan ko na rin yan ng mga wirings para sa ating mga tweeter at sa ating mid-range. So ayan, ito na po siya. So, yung gagamitin po nating tweeter, ito yung ating Crown na HT46. Ito po siya. Ito yan. At syempre yung ating bullet horn, yan, titanium tweeter, yan, 700 watts. Dito po yan nakalagay. Okay. At syempre yung ating mid-range is Concert KW 1300M or 120 watts po ito mga boss. 120 watts. So dito yan nakalagay, dalawa. Alright, so swabe. So, ngayon ay magwa-wiring tayo para sa ating mga mid-range at tweeter. So mga boss, hanggang dyan na lang muna yung part 1 ng ating pagbubuo ng video key machine na jumbo type mga boss. Abangan nyo na lang yung part 2 ng video natin mga boss. Bali yung part 2 natin ay ituturo ko naman sa inyo kung ano yung mga value ng capacitor na dapat ikabit natin sa ating mga mid-range at sa tweeter. So ayan mga boss, so sa hindi pa pala nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para maging updated kayo sa next nating mga upload na video. At kung nagustuhan nyo yung ating video mga boss, pa-like na lang at pa-share na rin. So maraming salamat sa inyong panonood mga boss. See you on my next video. Thank you.